Hello, brilliant people. This is Jabber Pergaza, and welcome to Jabber Talks. In today's conversation, I just want to share to you this idea because para sa akin, especially for Filipino people, this one is so important to be understood. Now, basically, yung topic natin today, sinulat ko na talaga to kaninang morning pa. Bago ako nagpunta ng school, nagsulat na ako ng aking topic para sa gabing ito because baka hindi ko na naman siya mapag-isipan kung very short time na lang po ang aking natitira before I have to take the video. Ayan. So, fresh na naman tayo tonight. Kakaligo ko lang. And of course, toothbrush and everything else that I need to do for my body. Very exciting yung topic natin today kasi fresh talaga ito sa kultura ng mga Taiwanese people. And I just want to share this one to my channel because of course, marami sa aking mga viewers ay talagang galing sa Philippines or mga Filipino people. So this one is very important for you to be understood. Now basically, ang sinulat ko dito, kung hindi nyo kayang ibigay ang basic needs ng magiging anak ninyo, huwag muna kayong magbuo ng pamilya. Klaro po? Okay? We're talking about making a family tonight. Kasi alam nyo, sa Philippines, we don't care about this one. Most of the Filipino people, I'm not saying lahat, pero on the average level, karamihan sa atin, we don't care about what will happen to our family in the future kapag ginawa natin ito or kapag binuo natin ito. Yun yung konsepto di ba? Pag nabuo mo yan, okay, bahala na sila. Kaya nga, ang daming nanlilimos, ang daming nagmamakaawa sa social media, ang daming hindi nakakapag-aral sa kolehiyo, ang daming naghihirap. Plus the corruption that is happening right now in the Philippines. Much more pa tayong pinahihirapan ng ating sitwasyon. So marami po sa ating mga kababayan nakaabang lang po sa ayuda na ibibigay ng government sa kanila. Alam mo yung konseptong ganun? Na we don't have that mindset ba na i-prepare natin yung family natin, yung mismo nating family, i-prepare natin para sa future. Wala tayong ganyang konsepto sa Philippines. Aminin man natin sa hindi. May mga ganong Filipino people pero konti lamang sila sa ating population. Now, kaya ko binuksan ang topic nito para sa inyong lahat and for you to also understand. Kasi dito ko siya na intindihan din. Kasi one time, nagkaroon ako ng topic and isa sa mga pinag-usapan namin is ilan sila sa family, like how many are you in your family, for example. And then most of the answers ng mga students ko talaga ay nasa 3 lang sila or 4. Meaning to say, mother, father, and saka may 2 anak or 1 anak. So medyo naging curious ako dun sa sitwasyon. Bakit ganun yung kanilang setup ng kanilang nuclear family? Yung pinaka-basic form talaga ng family. Bakit ganun lang kaliit? So kinausap ko yung mga colleagues ko here para maintindihan ko yung konsepto. And most of them talaga, yung explanation nila, bago daw sila bumuo ng family here, kailangan ma-figure out na nila if they can send that child to the university in the future. So meaning to say, bago nila buuhin ang batang yan, alam na nila that they can afford to send that student or that child to the university. So may matatapos talaga siya, mga my dear. Kasi yung parents niya nag-iisip na sa ganong konsepto bago pa man nila buuhin yung batang yan. Kaya nga, lucky enough, pag tinitingnan ko yung mga estudyante dito, naku, wala pong nagbibenta ng mga kahit ano, humihingi ng kahit ano, kasi ang parents nila, although I think not everybody can provide, but most of them, napaghandaan talaga. So meaning to say, there's quality of life na maibibigay nila sa bawat bata na magiging part ng kanilang society. Diba napakaganda? Sana maging salamin ito, lalong-lalo na sa mga Filipino people na wala talagang pakialam sa konseptong ito. Been a long time, pinag-uusapan, family planning, control, the family members, dapat ganito lang karami sa isang pamilya. Make sure that you can afford and provide the basic needs of your family. Pero bulag at bingi ang karamihan sa atin. Wala tayong pakialam. Pinalabas mo ang batang yan sa mundo, given the fact na ikaw yung mother or father, dapat nasa utak mo na ikaw yung mag-provide sa basic needs ng batang yan. You have to find ways to provide the basic needs of that child. However, ang konsepto natin,
Hindi lahat, pero karamihan sa mga parents sa Philippines, ginagawa nating investment ang ating mga anak. 'Di ba? Ang sakit isipin, ako ay isang breadwinner, pinaaral ako ng parents ko, pero never nag-demand yung parents ko sa akin na you have to give back kasi pinaaral ka namin, ginawa namin lahat para makapagtapos ka, kaya ngayon it's time for you para kami naman ang buhayin mo. Hindi po ganun. Hindi po ako dinemand. Hindi po nag-demand yung parents ko sa akin. Kusang loob ko po itong ginawa para sa aking parents. Pero, aminin natin sa hindi, may maraming parents po sa Philippines na nagde-demand sa kanilang anak. Matapos paaralin, parang ang konsepto, pinaaral kita kasi balang araw, ikaw yung magbubuhay sa amin. Parang ganun yung konsepto sa Philippines. Nakakalungkot isipin. Ang daming mga bata ngayon ang nagsasuffer. Ang daming mga lalo na yung pinakamatandang kapatid, for example, sa 5 siblings or 3, siya yung naunang pinanganak, parang nasa kanya yung burden that supposedly hindi siya yung magkakarga ng burden na yun. It should be the parents. Kasi kayo yung bumuo ng family, 'di ba? Dapat kayo yung mag-isip, how are you going to provide the basic needs? Ang nangyayari ngayon, in the Philippines, for example, binibigay natin sa nakakatandang kapatid yung burden na yan. May nakita nga akong post one time na yung pinakamatandang kapatid, hindi siya nakapag-aral kasi nung nagkaroon na siya ng chance na makapagtrabaho, ang ginawa niya, siya yung nagpaaral sa mga kapatid niya, lahat ng mga kapatid niya nakapagtapos, and at the end of the day, hindi siya nakapag-aral. Nakakalungkot isipin. Hindi niya deserve yung ganung life. Pero parang sa atin normal, parang sa atin, mas pinapalakpakan natin yung ganung sitwasyon dahil nagsakripisyo siya para sa kanyang family. No! It shouldn't be. Kasi kung iisipin natin mabuti, dapat yung mag-asawa, yung mother at saka father, before nyo binuo yung family na yan, meron kayong enough money to provide the basic needs. May savings kayo, may magandang trabaho kayo. 'Di ba? Ang problema, 7th graders pa lang, kumikiringking na, nag-iisip na magbuo ng family. Hindi pa nga nakatungtong ng senior high school, ang thinking, mag-create na ng kanyang sariling family. Now, sana maintindihan niyo po na ang pagbuo ng isang pamilya, isang napakalaking desisyon po yan. Tingnan niyo ang mga bilihin ngayon, ang mga pagkain. I'm living alone, wala akong family, pero ang dami kong responsibility na kailangang ipaglaban. And the same way, kapag meron ka ng pamilya, that's the thing that you have to prepare as well. 'Di ba? Kailangan mag-isip ka how to provide the basic needs. Medication, pag may nagkasakit sa family, where are you going to get money para ma-hospitalize mo yung family member mo? 'Di ba? Ang hirap, ang daming kailangan consider. I hope na maintindihan po ng tao. And I don't know how to inculcate this one to Filipino people. Kasi super late na. Hindi ko alam kung there's a way pa for us to change our mindset. Kasi dito nahumanga talaga ako. Kasi grabe, nakaplano talaga sila. Kaya pala, ang ganda-ganda ng mga buhay ng mga bata dito. Alam mo yung walang batang gutom, walang batang kumakalamang sikmura kasi wala siyang lunch, wala siyang breakfast or whatever. Kasi yung parents nila, nagtatrabaho talaga ng maayos para sa kanilang mga anak. What a beautiful society, I have to say. I'm not saying na maganda talaga or I'm not sugarcoating the story kasi andito ako. No! Kahit sino pa yung mga Filipino people na andito, tanungin nyo sila kung paano mag-prepare ang mga Taiwanese people para sa kanilang bubuuing family. Super gandang plano. Hopefully in the future, this will also be applied in the Philippines. I hope so. Kaya shinare ko to sa video ko ngayon para one day makita ito ng mga aspiring na mag-create ng kanilang own family, mapag-isipan din nilang mabuti na, magandang plano ito, no? Kailangan talaga natin mag-prepare before we create our own family. So, yun ang topic natin tonight. At least, meron pa rin kayong mapupulot. Kahit anong mga topics na pag-uusapan natin dito sa akin channel, as long as meron kayong meaningful learning, we will talk that one. So, if you want to suggest topic as well, just comment down below and I'm going to make video out from that. That would be all for tonight. Bye-bye.